Alright, magandang umaga po sa inyo lahat at time check 2:40 in the morning while I'm recording this video. And I just call Admin Arnel Ignacio yan, para alamin ang mga nangyari dito sa ating kababayan. And syempre kagaya nyo, nagulat din tayo. Ako din nagulat sa pangyayari at balitang lumabas sa social media. Actually mga kababayan, isa rin tayo sa mga tinatag ng ating mga kababayan tungkol sa nangyari dito kay Kabayan Marjorie. Hindi tayo makapag-react dun sa post dahil wala pa tayong facts na nakukuha kung tunay ba ito or hindi. And naipaabot na ng ating mga kababayan mismo, pamilya ni Kabayan, na ito nga, wala na si Kabayan Marjorie. Allegedly, pinatay umano ng kasamahan sa trabaho. And I even confirmed sa Polo Alcobar about the issue and they just give me a thumbs up. Ibig sabihin, totoo na wala na nga si Marjorie. Sa issue naman ng tulong, definitely OWA will give support the bereaved family, mga naulila, para kahit paano ay mapauwi din ng mas mabilis si Kabayan Marjorie. But siyempre alam niyo naman dahil dito nangyari yung krimen sa Saudi Arabia ay may investigation kasi murder to . And base sa mga nakukuha kong info ay natakot din mismo yung pamilya ng employer sa nangyari. Hindi rin makapaniwala. Just to give you more info, pakinggan natin ang naging report na cover po ng GMA7. Ng mga video at litrato na lang masisilayan ang ngiti ng OFW sa Saudi Arabia na si Marjoret Garcia. Nitong Miyerkules lang, napag-alaman ng kanyang pamilya sa Pangasinan na patay na ito matapos itawag sa kanila ng mga kapwa OFW doon. Hindi pa namin alam ngayon kung ano talaga ang ikinamatan niya, pero sabi nila yung sinaksak daw siya. Hindi pa namin alam talaga ang talagang resulta. Ayon sa asawa ng biktima, September 15 niya huling nakausap ang 32 anyos na domestic helper. Pero lumipas ang ilang araw, wala na siyang natanggap na tawag mula rito. Nananawagan sila ngayon ng tulong. Mapadali po yung pag-uwi ng labi niya, tapos yung sa hustisa niya po na nangyari sa kanya. Hanggang ngayon po wala pang alam kung anong nangyari sa kanya, bakit pinatay po. Nakipag-usap na sa Overseas Workers Welfare Administration ang pamilya ng biktima. Nakipag-ugnayan naman ng ahensya sa ibang concerned agency para sa investigasyon at pag-uwi ng kanyang labi. It was forwarded to us po from the central office. We all know nga po na this is allegedly murder. The remains will undergo thorough investigation po. Sasagutin naman ng OWA ang pamasahe ng pamilya ng biktima para masundo sa paliparan pagdating ng labi ng biktima sa bansa. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, ako si Claire Lacanilaw, ang inyong saksi. Ayan. So in this case po, as the report mentioned, pauwi naman ng ating gobyerno at itong si Kabayan at tutulungan din po ang kanyang pamilya na sa sagutin sa pamasahe papunta ng Manila kapag sinundo ito. Dumating na ang bangkay. Pero as I said again, ulitin ko lang, there is a thorough investigation about the issue dahil ito po ay murder. Hindi po ito basta-basta na natural death lang na kagaya ng iba nating kababayan. And nakausap ko rin, as I mentioned a while ago, nakausap ko rin ang ating OWA admin. Definitely, they will extend the support to the family left in Philippines. Makakaasa po kayo na pag sinabi ni Admin Arnel Ignacio, wala nang usap-usap yan, talaga ibibigay naman niya. And for those OFW, iwasan natin makipag-away, aabot sa ganitong kung away man talaga ang naging punot dulo nito, Kasi maraming mga sinasabi ang mga netizens sa naturang post. So sabi niya nag-away daw, etc. But we'll see. The investigators naman are doing their part naman about this. Okay? So condolence sa pamilya ni Kabayan Marjorie at yun, mag-iingat po tayo mga kababayan. Hindi lang sa Saudi Arabia, maging sa ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat.